Alright mga kamukil, no? So magandang tanghali sa inyo, no? So break time mga kamukil, no? Papakita ko lang mga kamukil yung forma dito sa project natin, no? So yan na siya mga kamukil, yan na yung forma niya, no? Dito sa pinakaharap niya, no? Bali yung nakikita yung malaking pintuan mga kamukil, hindi yan pintuan. Owning glass yung ilalagay dyan, yung tulak pataas yung bukas ng owning type. Tsaka dito sliding sa mga bintana, no? So yung ipapaabot ko sa inyo na dagdag kaalaman ngayon mga kamukil. Maraming nagtatanong nito at nag-aabang. Ito yung ipapaabot ko sa inyo mga kamukil, yan. Yang ceiling metal cladding na yan mga kamukil, kung paano yan i-install, ikabit, no? So na vlog ko na yung sa previous vlog ko mga kamukil, yan yung tinalakay natin kung ano yung mga materials na kailangan kapag ceiling metal cladding yung ating gagawin, no? Yan, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano yan i-install mga kamukila. Sa madaling paraan lang talaga, no? And then, maraming nagtatanong saan mas makakatipid, hardiplex o itong metal cladding, no? So pag-usapan din natin yan mga kamukil. Pero i-lecture na lang natin yan mga kamukila. Sa bahay na natin yan gagawin. I-lecture ko sa inyo. Himay-himay natin kung saan tayo makakatipid. Ceiling metal cladding o hardiplex ba? Right? So sa ngayon mga kamukil, punta muna kami ni Boss Nante, yan, no? Okay ra. Yan. So yan yung ano niya mga kamukil. Kuha siya ng kahoy dito para malinis, no? So dito mga kamukil, update natin. Yan. Na plaster na mga kamukil, no? Ready to flooring na to. Pero gusto ko lang liwanagin sa inyo mga kamukil, walang ilalagay nating deform bar dito, no? Yun yung request ng may-ari. Wala nang deform bar kasi wala namang aapak na sasakyan dito, no? Yan. Diretso na to, no? Kaya itong level na to, yung tansi na yan, diretso na yan. Friday to Saturday yung target ko dito mga kamukil, no? Magbuhos kami nitong palibot nitong bahay, no? Pati dyan sa likuran na yan, no? So yung trabaho ni Master Lando ngayon, iayos lang muna to, i-plaster, no? Lahat dito sa likod. Yan, papunta dito, i-tamper ng maayos, papunta dito para Friday to Sabado isang buhos na lang, no? So dito sa likod sila Ramram yung nagtira dito sa kapatid ko, no? Ang naglagay, tapos ako yung taga-cut sa ceiling metal cladding. Alright, mamayang hapon mga kamukil, pagbalik ko dito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install lang ceiling metal cladding. Bibili pa ako ng materials dan sa kabila mga kamukil. Alright mga kamukil, no? So ngayon mga kamukil, ituturo ko sa inyo mga kamukil kung paano magkabit nitong ceiling metal cladding. Alright, nandito tayo sa taas mga kamukil, no? Nagkakabit na. Yan, kung nakikita nyo mga kamukil, ito na yung forma dito sa taas, no? So yung pinakita ko sa inyo mga materials mga kamukil, pag ceiling metal cladding gamitin natin, ito na, no? Ito yung G-molding natin, ito yung corner molding, angle corner molding, no? Yung tawag nito, yan. So nakadikit siya sa gilid, no? So ang pinakauna yung gawin dito mga kamukil, kapag ganito yung kisame, yan, kailangan nating mag-level, no? So saan ba tayo mag-level kamukil? Yan, papakita natin dito. Dahan-dahan lang tayo mga kamukil kasi nasa taas tayo. Ayan. Ang pinakauna yung kuna ng level mga kamukil, itong poste natin yan. Kung napapansin nyo, nandito yung level namin, no? So ito mga kamukil, yung pinakauna yung kuna ng level, yung straight nitong poste, ito, papunta dun sa ating fascia frame. Kailangan, yan talaga yung makuna natin yung, ng level. Straight niyang fascia frame na yan, no? Papunta dito. So dun kayo kukuha ng level, dun kayo kukuha ng level sa fascia frame na yan, papunta dito, no? Para yung purpose natin dyan mga kamukil, ang level na ito rin yung level papunta dun sa taas. Yun yung sundan natin. Itong tansi na ito mga kamukil, ilalatag naman yan papunta dun sa taas kapag matapos nating malibil dun, no? So pagdating dun sa taas mga kamukil, ang ililibil nyo rin, ganito rin dito. Sa poste din kayo magbase, papunta dyan, no? Dyan din kayo magkuha ng level sa fascia frame natin, no? So kung napapansin nyo mga kamukil, kailangan kapag ceiling metal cladding yung gamitin natin, kailangan nakababa yung side flashing natin ng mga kamukil mula sa fascia frame natin, nakababa siya ng 2 inches, no? 2 inches yung pinaka minimum niyang ibaba dapat, dahil dyan natin ipapatong yung G-molding natin, no? Ganun rin dito sa gutter. Ayan, kung napapansin nyo, 2 inches lahat yung ibinaba ko dito, no? Kasi dito natin ididikit ngayon yung G-molding na yan, no? So tingnan nyo mga kamukil, nalibil na dito,
doon sila kumuha ng level, dinala nila dito ngayon. So ito na lang yung susundan nila, itong tansi na to papunta doon para dikitan natin ng corner molding dito, no? So bali dalawang klase ng molding bibilhin natin, J molding at saka corner molding. Yung J molding mga kamukil, laging tandaan, kailangan siya yung nakadikit dito sa gutter natin o sa side flashing natin. Yung corner molding mga kamukil, or kung magkikisami tayo, tinatawag natin tong wall angle, no? So dito natin ipa-dikit sa wall. Ito sa pinaka-bowling niya, yan kung napapansin nyo. Yan yung pagkabanat, no? At saka importante talaga mga kamukil, yan, nagpasok na sila ng cladding, no? Ceiling metal cladding. So kung nakikita nyo mga kamukil, ipapasok lang natin ngayon itong cladding dito sa J molding natin, tapos nakapatong na dun sa taas. Yan, no? Yan yung napaka-importante. So yan, napapasok na siya mga kamukil. Yan na yung hitsura niya. Tapos tulak na natin papasok dun. Kailangan magkadikit sila mga kamukil. And then babanatan na natin ngayon ng rivets dito. Dito natin i-rivets. Tulad nito mga kamukil, may distansya sa corner molding natin. So i-rivets natin dito, idikit natin. So laging tandaan, bawat isang piraso ilalagay natin na metal cladding, ceiling metal cladding, kailangan mag-rivets tayo kaagad, no? Pagka na-sit up na siya, na-sitting na siya. Kasi kapag saka na kayo mag-rivets mga kamukil, na-sit up nyo na lahat, mahihirapan po kayo dahil pag rivets natin ito, ayan, itutulak ngayon ang drill bit natin to. So paano nyo pa mahahawakan dito sa taas, no? Hindi nyo siya madidiin pa baba. So kailangan bawat lagay i-rivets natin kaagad. So yan lang mga kamukil, no? Yung diskarte. So ito yung mga materials na kailangan natin, angle, corner molding at saka J molding, no? So sa pagkalagay, ayan, pasok natin dito sa J molding, and then o di kaya ipatong natin una yung ceiling metal cladding dito sa angle natin, tapos sikapin natin mapasok siya dito sa J molding natin, no? Dito siya ipapasok. So ganyan lang kadali mga kamukil, no? Dito sa gutter, kahit wala ka nang ilalagay yung tansi dito mga kamukil, kasi naka-sit up na naman to, no? Naka-sit up naman to na nagtira tayo ng 2 inches, nagbaba tayo ng 2 inches sa gutter natin, ayan, no? Wala dito sa metal frame natin, yan, sa fascia frame natin, no? 2 inches ho yan, yung binaba natin na yan. So itatapat nyo lang ngayon dito yung molding nyo, yung J molding nyo. Ito na lang yung sundan nyo. Ganon din dun sa side flashing. Kailangan lahat ng mga allowance nyo dito mga ibinabawa nyo mga kamukil, kailangan pantayan pagpunta dun sa kanto hanggang sa side flashing natin. Alright? So yun yung pagkabanat mga kamukil o pagkatrabaho kung mag-install tayo ng ceiling metal cladding, no? Yun yung mga kailangan. So ayan mga kamukil, ini-rivets na nila, no? So kailangan isang lagay, rivets ka agad, no? Kini pwede man yung daan itulak, oh. Ano, kini. Yan. So yan yung pagka-diskarte mga kamukil, pagkalagay. So dalawang paraan po yung pwedeng gamitin dito paglagay mga kamukil. Meron kasing diskarte na may box dito sa gilid, no? Dito sa pinaka corner natin, yan, punta tayo dito. Merong paraan dito na pagdating dito mga kamukil, meron pa siyang box, no? Yan, nag-box siya. Ang ganyang klaseng mga diskarte mga kamukil, kapag ang kukunin nating level, yung level dito na sa gutter natin, kukunin natin yung tuwid nito papunta dito sa wuling natin, no? Kaya yun yung dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng box dito, kasi kinukuha natin yung level dito papunta dito sa cladding. Ito na kasi sa amin mga kamukil, wala nang box to, no? Direkta na to, pa-slant yung, kung napapansin nyo, medyo pa-slant yung ceiling namin dito, yan, kung nakikita nyo, no? Kasi hindi na kami naglagay ng box dito sa pinakagilid, no? Tsaka wala namang order yung may-ari, no? Pero tandaan mga kabukil, pag gagawin natin yung may box na yan, napakatrabahuso po at kailangan yung pag-isipan ng mabuti kung paano siya simulan at umpisahan, no? So yun mga kabukil, yung pangalawang diskarte, no? Tandaan nyo, kapag ganito lang, plain lang yung kisame nyo, kailangan dito sa pinaka corner kuha ng level, no?
Yan. Mula dyan sa frame natin, hanapin natin yung katapat nito. Yan, tapos ilibil natin dito, no. Kapag gusto nyo ng may box, so ang mangyayari ngayon, maging dalawa yung pagkunan nyo ng libil. Yan, naglibil kayo una dito, and then pagdating dito sa gutter banda mga kamukil, dito sa gutter banda, ilibil nyo na naman to papunta dito sa cladding natin, no. Ang purpose nyon para maging flat. Tingnan yung kisame natin dito, no. Maging flat siya papunta dito. Pagdating dito, may box siya papunta dito. Yan. Tapos papunta na yung cladding natin sa taas, no. So ganun po yung pagkagawa kung may box. Pero hayaan nyo mga kamukil, kapag may video ay may gagawin tayo na may box sa mga kantuhan, corner katulad nito, papakita rin natin sa inyo, papaalam natin sa inyo kung paano gawin yung may box yung kisame natin sa mga kantuhan, no. Ito mga kamukil, diretso na kasi to, so medyo naka-slope siya ng konti, no, kasi yung kinuha lang natin na level dito, isang direction lang ito, itong may tansi, no. Yan, so itong level na to mga kamukil, palibot po ito, no. Ito yung susundan natin hanggang sa taas. Alright, so ayan na yung forma niya mga kamukil. Tingnan natin dito. Right, mga kamukil, no. Ito na yung finished product ng ating trabaho, no. So kung napapansin nyo sa corner nito, walang box, no. So ang isang design na pagkagawa nito, may box dyan sa pinaka corner, and then dito rin sa pinaka corner, no. So yun yung turo ko sa inyo. Pag gusto nyo may box, dito kayo magkuha ng level, yan sa gutter mismo papunta dito, no, para magkaroon kayo ng box bawat corner nyo. So yan, malapit kong makaligtaan to sabihin mga kamukil. Kapag ceiling metal cladding yung gamit natin, ayun napapansin nyo, pinasok natin siya. Halimbawa 100 cm yung bulada nyo, ibig sabihin ng bulada mga kamukil, ito papunta dito, no. Yung sobra ng ating bubong, hindi pwedeng pantayan sa dingding natin ang ating bubong kasi pangit tingnan yung bahay natin. Yan yung sinasabing bulada ng bahay, no. So kapag 1 meter yung bulada nyo, paglagay nyo nitong metal cladding, putulan nyo itong metal cladding, no. Pinaka minimum na iputol nyo mga kamukil kapag 1 meter yung bulada ng bahay nyo. Pag metal cladding, ceiling metal cladding yung ginagamit yung kisame, magputol kayo ngayon ng 3 inches minimum yan, no. Or 1 inch, 3 cm to 1 inches yung puputulin nyo, no. O mas mataas pa mga kamukil para hindi kayo mahirapan. Kasi kapag halimbawa 1 meter yung ginamit nyo dito na bulada, tapos ilalagay nyo siya na hindi nyo pinutulan yung ceiling metal cladding, hindi nyo talaga yun mapapasok mga kamukil. Kasi kung papansin nyo, may nakausli na 2 inches dito, 2 inches din dito, no. So kaya't natin puputulan itong cladding natin, na halimbawa ito nakakabit na siya, dapat hanggang dito lang yung haba niyan mga kamukil. So yung ipuputol natin nasa mga 1 inch yung ipuputol natin, no, para pagpasok natin dito, tama-tama yung dulo dito, kunti na lang yung inganganga natin dito para mapasok tong cladding, no. So pagkapasok lahat, pwede nating itulak papunta dito para kumapit siya dito, and then silipin na natin ang rivets dito. So yan lang mga kamukil, no. Ito na yung finished product niya, yan. So papunta dito. Yan, ito yung pinaka-corner niya, ito yung pinaka-ending niya, no. So pagdating dito sa corner, ending niya dito, magdikit na naman kayo ng wall angle o kaya corner molding na tinatawag ito. Idikit nyo dito. So sinasabi ko kanina kung saan pabor yung lalagyan nyo ng ceiling, doon nyo ihaharap itong nakail nya. So sa susunod, doon na naman paharap, no, yung nakail nya. Dikit nyo dito, tapos i-rivets nyo papunta dito. So ang mangyayari dyan, susundan nyo na lang to, itong level na to papunta sa taas. So yan na, bukas yung titirahin. Ito na side mga kamukil, ito yung titirahin. Yan, pati dyan sa harap. So ito na lang yung pinakahuling titirahin dito, no, sa bahay na to. Alright mga kamukil, yan lang. Maraming salamat po. Naway sana may naibigay na naman ako sa inyong dagdag kaalaman, no, para sa gustong matuto ukol po sa construction o magpapagawa ng bahay, no. So pag sa susunod na upload ko na video mga kamukil, isasali na natin, i-discuss na natin kung saan tayo mas nakakatipid. Ito bang ceiling metal cladding o hardiplex yung gagamitin natin. Papapaliwanag ko sa inyo yan ng maayos, at ano yung mga benepisyo makukuha natin sa metal cladding, at ano rin yung mga benepisyo makukuha natin sa o kagandahan sa hardiplex. Okay, yan, baba tayo mga kamongs.
Yan, hanggang dito na lang aking video mga kamukil. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin yung notification bell na makikita sa inyong cellphone screen para kung sakaling may mga bagong videos akong i-upload, isa po kayo sa pinakaunang ma-update. And once again, Mongkel on the vlog.